Magandang umaga, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa DOST. Sa mga papasok po sa eskwelahan at opisina, makinig na maigi dahil naglabas po ng advisory ang Pag-asa. Una nga po dyan ay ito nga light to moderate rains at inilabas po yan kaninang alas 5 ng umaga. Makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang areas po ng Batangas, Bataan, Zambales at Tarlac. Mararanasan po yan o posibleng maranasan yan sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Kasunod naman yan ay naglabas muli ng heavy rainfall warning number 2 ang Pag-asa at inilabas din yan kaninang alas 5 ng umaga. Ibig sabihin po makakaranas ng mga pag-ulan ang Metro Manila, kasama rin po dyan ng Rizal, Laguna, Cavite, Bulacan, Pampanga, ganun din po ang Quezon Province at Nueva Ecija. Posible rin pong maranasan o katumbas po nito heavy rainfall ay ang kulay dilaw. Ibig sabihin po niyan awareness. Posible pong magkaroon ng 7.5 mm to 15 mm na dami ng ulan sa loob po yan ng 1 oras. At ang heavy rainfall warning ay posible pong maranasan sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Kaya hindi po natin may iwasan ang pagkakaroon ng baha. Sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, mag-monitor po tayo sa lagay ng panahon. At kaugnay naman po sa binabantayan natin na sama ng panahon, alas 4 ng umaga ay namataan po ito 45 kilometers southwest po yan ng Daet, Camarines Norte. Kaya naman po ang Metro Manila, kasama po ang Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Pangasinan, kasama rin po dyan ang Mindoro, Marinduque at Romblon. Kayo po ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at dulot nga po yan nito low pressure area na binabantayan natin. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Glyza Escollar ay mababa naman ang tsansa na ma-develop ito sa pagiging bagyo, pero asahan natin na sa mga susunod na araw ay patuloy pa rin nating babantayan ito low pressure area sa loob ng ating area of responsibility. Samantala, para naman po sa natitirang bahagi pa ng bansa natin, partikular po dito sa may Visayas at Mindanao, tayo po ay makakaranas ng fair weather conditions sa mga susunod na oras, liban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkilat at pagkulog. Kaya po sa mga kababayan natin, ugaliin na lamang natin yung pagdadala ng payong tuwing lalabas ng bahay. At mga kababayan, ngayon nga po na malapit nang matapos ang buwan ng Agosto, posible pa kaya ang pagkakaroon ng 3 bagyo sa loob ng bansa? Alamin natin yan sa pagbabalik ng Panahon TV. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Base po sa climatological records ng Pag-asa, para sa buwan ng Agosto ay meron po tayong inaasahan na 3 hanggang 4 na bagyo. Pero nito lamang mga nakalipas na araw ay nakapanayam natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa at binase nga nila sa bilang na lamang ng araw na natitira bago matapos ang buwan ng Agosto. Kaya naman, ang forecast nila bago matapos ang buwan ng Agosto ay meron na lamang tayong aasahan na 1 hanggang 2 bagyo na posible pang pumasok sa bansa natin. Yung dami ng bagyo na inaasahan natin for the month of August, ayan po ay nasa 3 to 4. At dahil nga hindi po tayo umaabot at halos hindi pa tayo umaabot sa 4, hindi naman posible o hindi po mangyayari na mas maraming bagyo yung aasahan natin for the month of September. Ibig sabihin, nananatili po na para sa buwan ng September ay meron po tayong 2 hanggang 3 bagyo na posible nga pong makaapekto sa bansa natin. At yan nga po ay ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Glyza Escollar. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasamang inyong weather buddy Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga.